Ang tinitirhang bahay ng boyfriend ng ate ko ay squatter. Sobrang ingay, napakabaho at masikip. Kaya nakaka-disappoint talaga ang ate ko dahil bakit siya nahuhumaling sa lalaking wala naman trabaho. Itago na lang natin siya sa pangalang Isabel. Tatlo sila magkakapatid at si Isabel ang bunso. Lumaki silang close sa kanilang ate na itago na lang natin sa pangalang Lila. May kaya naman ang kanilang mga magulang at sobrang responsable kaya nakatapos na ng pag-aaral sa college ang mga kapatid ni Isabel. At noong panahon na si Isabel naman na nag-aaral sa kolehiyo, sinuportahan naman siya ng mga kapatid niya na sobrang babait at responsable din. Kaya yun ang dahilan kung bakit sobrang nirerespeto niya ang mga kapatid niya dahil nakikita niya sila bilang mga role model. Mahal niya ang kanyang mga kapatid pero biglang nag-iba ang tingin niya sa kanyang ate na si Lila nung nalaman niya ang tungkol sa kanyang boyfriend. Dahil noong panahon ng pandemic ay nauwi ng probinsya ang kanyang pangalawang ate. Habang silang dalawa naman ni Lila ay naiwanan at nangungupahan sila sa isang apartment. Si Lila ay may long time boyfriend sa ibang barangay na itago na lang natin sa pangalang William. Pero ang hindi maintindihan ni Isabel ay bakit gusto ni Lila na magkakasama silang tatlo sa iisang bubong. Parehong nurse si Lila at si William kaya noong panahon ng pandemic ay pareho pa rin silang may trabaho pero pagdating sa gastusin si Lila lang ang bumibili. Pero hindi nagtagal ay nawalan ng trabaho si William nang dahil sa sobrang attitude niya sa trabaho. At nung una ay okay naman kay Isabel na pakisamahan si William pero nung nakita niya kung paano itrato ang kanyang ate na palagi itong sinasaktan at sinisigawan. Bigla na lang nanibago si Isabel dahil sanay siya na nirerespeto ang isa't isa kahit nagtatalo pa sila dahil yun ang nakikita niya sa kanyang mga magulang. Kaya nagpanggap na lang si Isabel na wala siyang pakialam dahil ayaw niya namang makisawsaw sa pagtatalo ni Lila at ni William. At sa tuwing nasa duty si Lila ay umaalis din ng madaling araw si William to think na pandemic pa nung panahon na yon at bawal lumabas. Kaya isinumbong ni Isabel sa kanyang ate si William na lumalabas ito tuwing madaling araw. Pero ang sabi lang sa kanya ni Lila ay baka pumupunta lang si William sa kanyang mga barkada. Kaya dito na nalaman ni Isabel na gumagamit pala ng pinagbabawal si William pero pinagtatakpan pa rin siya ni Lila. At sa mahabang panahon puro mga positibong side lang ang sinishare ni Lila tungkol kay William. Kaya ngayon lang naintindihan ni Isabel kung bakit gusto ni Lila na magkakasama sila sa iisang bubong dahil para mabantayan niya si William. At pagkatapos ng pandemic ay nag-decide na si Lila na tumira na lang silang lahat sa bahay na tinitirhan ni William para makasave din ng mga gastusin. Umiyak noon si Isabel dahil ayaw niya talagang lumipat dahil ang gusto ni Isabel ay komportable siyang makakapag-review para sa board exam. Dahil ang tinitirhan ni William ay squatter, sobrang ingay, napakabaho at masikip. Kaya ang iniisip ni Isabel ay paano siya makakapag-focus sa pagre-review kaya nakiusap siya kay Lila na maghahanap na lang siya ng trabaho at maghati na lang sila sa gastusin kaya tinawagan ni Lila ang mga magulang nila pero hindi siya pinayagan. Hindi alam ni Isabel kung ano ba ang napag-usapan ng kapatid niya at ng kanyang mga magulang pero ang sabi nila ay sumunod na lang siya sa kanyang ate. Pero sobrang dami niya pang na-discover tungkol kay William at number 1 na dito ang sobrang tamad niya at ayaw niyang magtrabaho. At pangalawa ay palaging inaasa ni William ang lahat ng kanilang bayarin kay Lila. Pati ang mga trabaho sa loob ng kanilang bahay kagaya na lang ng pagluluto, paglilinis ng bahay at paglalaban ng kanilang mga damit ay inaasa lahat ni William kay Lila. Sobrang dami din barkada ni William at kung wala naman siya sa barkada nakahiga lang siya at naggi-games lang sa buong araw. Magpo 40 years old na si William pero wala pa rin siyang goal sa buhay at wala din siyang pakialam sa future nilang dalawa ni Lila. Dahil umaasa pa rin si William sa padala ng kanyang mama dahil OFW ang nanay ni William. Nalulungkot lang si Isabel para sa kanyang ate dahil ito ang pinili niya pero hoping pa rin siya na magbago pa. Umabot na rin sila sa punto nung panahon na nagre-review na si Isabel para sa board exam ay hindi talaga siya makapag-focus dahil palagi nag-aaway si Lila at si William. Hindi rin naman siya makaalis sa bahay nila William dahil sobrang gipit pa nila noong mga panahon na yon. Nalaman din ni Isabel galing sa kanilang mga kapitbahay na nahuli pala noon si William nang dahil sa paggamit ng pinagbabawal. At si Lila pa ang nagbayad ng 8,000 piso para lang hindi makulong si William. Pero hindi pa rin kumibo si Isabel dahil kapag kinumpronta niya ang kanyang ate ay ipagtatanggol lang nito si William. Tinamad na rin siya mag-review dahil parang nadadamay siya dahil nasasaktan si Isabel sa tuwing sinisigawan ng kanyang ate. Umiiyak na lang siya ng kwarto hanggang sa nalaman ni Isabel na meron palang ibang babae si William. Nalaman niya rin na nagpapalitan si William at ang kanyang babae ng mga larawan kaya dito na ang breaking point ni Isabel. Kaya isinumbong niya ang lahat kay Lila tungkol sa mga paggamit ng pinagbabawal at sa pagloloko nito. Pero napagsabihan lang siya ni Lila ng mga masasamang salita dahil sobrang tanga daw ng ate niya. Bakit daw ba kasi deadball na deadball si Lila sa lalaking wala naman trabaho at gumagamit pa ng pinagbabawal? Galit na rin ang kanilang mga magulang at pinapauwi na rin sila sa kanilang probinsya pero pinagtatanggol pa rin ni Lila ang kanyang boyfriend. Kaya gusto na sanang bigwasan ni Isabel ang kanyang ate para lang ito ay matauhan na. Hanggang sa kumuha na ng board exam si Isabel pero imbis na maawa siya sa kanyang ate ay nagpalitan pa sila ng galit at disappointment. Halo-halo na ang emosyon ni Isabel kaya sinisi niya rin ang kanyang sarili dahil napakabobo niya sa party na yon dahil imbis na mag-focus siya sa kanyang exam ay nag-focus siya sa buhay ng kanyang ate. Kaya umuwi na lang si Isabel sa kanilang
kabilang probinsya at doon na lang siya nag-review ulit at pumasa naman siya sa pangalawang pag-take niya ng board exam. Dahil peaceful na ang kanyang isipan at hindi niya na masyadong iniintindi ang kanyang panganay na kapatid, hindi na siya galit kay Lila pero disappointment pa rin ang natira, pero galit pa rin siya kay William. Pagkatapos pumasa ni Isabel sa board exam, kinausap siya ng kanyang papa na susuportahan siya kung saan niya gustong tumira. Kaya sobrang saya ni Isabel dahil hindi niya na makikita kung paano itrato ang kanyang kapatid ng toxic niya na boyfriend. At sa ngayon po ay naninirahan akong mag-isa pero same city pa rin kami ni Lila. Kinasal na po silang dalawa pero nakaka-disappoint lang dahil wala na namang ambag ang boyfriend niya. 4 na taon na ang nakalipas pero wala pa rin trabaho si William. Si Lila po at ang kanyang biyanan ang nag-finance ng kasal. At parang ang naging ambag lang ni William ay walang iba kundi ang umattend sa kasal. Dumalo pa rin ako sa kasal nila dahil mahal na mahal ko pa rin ang ate ko, kaya pinilit ko na lang ngumiti sa mga picture kahit nakakadurog ng puso. Doon pa rin po sila nakatira sa squatters area at ang sabi ng kapitbahay nila ay palagi pa rin silang nag-aaway. Nakatira ako sa isang apartment ngayon at nakatayo na ako sa sarili kong paa dahil may business din ang boyfriend ko ngayon. Hindi na nagsusupport sa akin sila papa dahil stable na ang lagay ko, pero palaging sinasabi sa akin ni ate na bakit hindi ko daw siya i-invite sa aking apartment. Pero palagi ko na lang sinasabi sa kanya na bawal dito ang bisita, pero ang totoo ay hindi ko feel ang asawa niya. Kaya gusto ko lang pong humingi ng payo dahil sobrang disappointed na po ako sa ate ko, at tama ba na ganito ang nararamdaman ko? O makasarili lang ba talaga ako dahil isa akong butas ng wet packs? Kaya hanggang dito na lang ate Charis. At ang ma-disappoint ka ay normal lang dahil ang disappointments ay isang uri ng pakiramdam. At ang nararamdaman natin ay palaging valid dahil sa kabila ng disappointment ay merong isang kapatid na nagmamahal. Pero may gusto lang ako ipaliwanag sa'yo ng very light para mas maunawaan mo yung ate mo. Sa tingin ko kasi kung bakit palaging pinagtatakpan ni Lila ang kanyang boyfriend na si William sa inyong pamilya dahil ayaw niya itong mapintasan. Dahil ang kasalanan ni William ay kasalanan na rin ni Lila dahil si Lila naman ang pumili kay William. Halimbawa ko na lang dito yung galit mo kay William, 'di ba? Nadadamay na sa galit mo si Lila. Kasi nakakainis naman talaga na ganitong klaseng tao yung pinili niya. Kaya ayaw niya magalit kayo kay William dahil ayaw ni Lila na madamay siya sa galit niyo kay William. Hindi na siguro kaya ni Lila nang makarinig pa ng mga salitang makakadagdag pa sa sakit ng kalooban niya. Kagaya na lang ng pagka-disappoint mo sa kanya, siguradong madi-disappoint din ang buong pamilya niyo sa kanya at ayaw niyang mangyari yon. At siguro sasabihin ng iba kay Lila na you deserve what you tolerate. Pero yung pag-aaway ni Lila at ni William ay isang sign na hindi niya tinotolerate si William. Siguro hoping lang talaga siya. Hindi pa nawawala ng pag-asa si Lila na magbabago pa si William kaya hindi niya ito binibitawan. Pero hindi ibig sabihin na hindi niya binubulgar yung mga gawain ni William ay kinukonsinti niya na. Dahil wala naman talagang ibang makakaayos ng kanilang problema kundi silang dalawa lang. Kaya sana iset aside mo yung galit mo kay William dito kay Lila dahil ang kailangan ngayon ni Lila ay suporta. Tama na siguro yung mga sama ng loob at problema na ibinibigay ni William kay Lila. Kaya pagmamahal at suporta na lang ang ibigay nyo sa kanya dahil yun ang kailangan niya.